Alamin ang step-by-step procedure sa pag-apply ng inyong SSS disbursement account gamit ang inyong bank account, malaman ang requirements at tips para maiwasan ma-reject. Ating alamin dito lamang sa Pera at Iba Pa! Don't forget to click like and subscribe! Ang SSS Disbursement Enrollment Account module mula sa inyong My.SSS account ay kakailanganin nyo sa pag-apply ng inyong loans and benefits gaya ng unemployment, retirement, funeral, sickness, maternity, at marami pang ibang benefits mula sa SSS. Kung kayo ay hindi pa nakakapag-register sa inyong SSS online account, ay panoorin ang aming previous tutorial na in approximately 5 minutes ay meron ka ng My.SSS account. Dito ay maaari nyo nang ma-verify ang inyong contribution, mag-inquire o mag-apply ng inyong benefits and loans at iba't ibang features na available dito. Higit sa lahat ay makakapag-enroll ng inyong disbursement account na ating pong topic ngayon. Sa SSS disbursement account ay covered ang mga pensioners and individual members gaya ng employed, self-employed, at gayon na rin ang OFW at voluntary members ng SSS. Once na naka-enroll na kayo ng inyong disbursement account, ay maaari nang i-deposit directly ng SSS ang inyong mga benefits or loans sa inyong preferred disbursement account. Exempted dito ang mga holder ng UMID ATM card kung saan lahat ng kanilang benefits or loan ay automatically nang idinideposit sa kanilang UMID ATM account. Mayroong 3 requirements na dapat nyong ihanda sa pag-apply ng inyong SSS bank disbursement. Una ay ang proof of account. Maaari nyong maisubmit ang alinman sa mga sumusunod: ATM card with account number and name, bank certificate or statement issued within the current year, foreign remittance receipt, passbook, screenshot of online banking account, or validated deposit slip. Tandaan, kung ATM card po ang inyong i-upload ay dapat na mayroon itong bank name, and account number. Please verify po sa inyong mga bank dahil magkaiba po ang card number sa account number. Ang ibang ATM card naman po ay nasa likod natin makikita ang account number. Under ng ID card or identification document, kailangan nyong mag-upload ng isa sa valid government-issued ID gaya ng inyong passport or SSS UMID card na colored clear copy. Makikita nyo sa inyong screen ang iba pang acceptable government ID. Under ng selfie photo, siguraduhin na sundan ng mga sumusunod na reminder dahil marami pong nare-reject na applications dahil dito. Sa pag-upload ng inyong selfie ay dapat hawak nyo dito ang proof of account and valid ID. Dapat mababasa ang inyong card details sa inyong selfie. Wala din po kayong dapat na suot na face mask, eyeglasses, or bandana. At muli po, sa isang paalala, tandaan na kung ano po ang inyong proof of account at valid identification na inyong in-upload ay siya rin pong hawak ninyo sa inyong pagkuha ng selfie photo. Samahan nyo ako sa step-by-step procedure sa Disbursement Account Enrollment Module sa SSS gamit ang inyong bank account details. Step 1. Mag-login sa inyong My.SSS account gamit ang inyong username and password. Then i-click po ang I am not a robot, then submit. Under po ng member survey consent, click I agree kung nais nyo po mag-participate sa survey na ito or click maybe next time to proceed. Step 2, under po ng services tab ay piliin ang disbursement module, then disbursement account enrollment module. Step 3, basahin at intindihin po ang reminders at i-click ang confirmation box and then click proceed. Step 4, meron pong 2 pagpipilian para sa enrollment na ito. At sa case po natin ngayon ay pipiliin po natin ang bank option. Kapag bank ang pinili po natin ay may lalabas na note na nagpapaalala na ang bank account name na nakaregister ay dapat kapareha sa SSS members registered name. Kailangan din po na i-provide ang inyong bank account details at hindi ang inyong ATM card number. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa inyong mga bangko to verify na meron po kayong tamang account number. After basahin, just click X po sa upper right corner to proceed. Piliin ang inyong bank name as per the drop-down menu.
Makikita nyo sa ating screen ang list of available na PesoNet participants na tinatanggap po ng SSS. Ilagay ang inyong disbursement bank account at ulitin ito for confirmation. Step 5. Click Browse File to upload documents from your personal device. At ngayon ay maaari nyo na pong ma-upload ang alinman sa mga sumusunod. Under po ng ID card or identification document, kailangan nyo mag-upload ng isa sa valid government-issued identification gaya po ng inyong passport or SSS UMID card na colored clear copy. Makikita nyo rin po sa inyong screen ang iba pang mga acceptable government IDs. Para po sa step 6, basahin ang mga sumusunod. Then i-click nyo lamang po ang box sa itaas and then click Enroll to proceed. Sa step 7 po, click OK to continue. Ang inyong bank account po ay submitted na at ipaprocess na po ng SSS. Sa step 8 ay makaka-receive po kayo ng enrollment confirmation, gayon na rin ang email confirmation from SSS na nakasaad na you have enrolled your disbursement account. Please take note of your transaction number na maaari nyo pong magamit para sa pag-follow up ng inyong application. Step 9 or panghuli, upon evaluation ay makakatanggap po kayo muli ng pangalawang email from SSS ng confirmation or approval ng inyong SSS disbursement application. If rejected naman po ang inyong application ay makakatanggap din kayo ng reason for rejection. Gaya po ng sample na inyong nakikita sa inyong screen na ang reason kung saan ang uploaded selfie photo ay not a valid attachment at ang POA in selfie photo is not the same with uploaded POA or yun pong proof of account. Dito ay kailangan nyo pong i-resubmit ang inyong disbursement account enrollment na may tama at kumpletong detalye, clear and valid attachment through disbursement account module or yung ating pong na-discuss sa step number 5 ng ating tutorial. Meron din po mga pagkakataon na amin pong na-experience na tama naman ang lahat ng details pero na-reject pa rin po ang application. Ngunit sa second submission ay na-approve na po ito. Pinapatupad ng SSS ang extra requirements na ito para po sa protection natin mga SSS members. Nais ng SSS na masigurado na ang member ang directly makakakuha ng benefits and loans sa kanilang enrolled disbursement account at hindi ang any unauthorized person. Ang sample po na nakikita nyo sa screen ay actual po ng mga SSS members na nabiktima ng mga mapagsamantalang tao. Kaya para lagi po kayong updated sa aming mga videos, ay don't forget to click like and subscribe at ang notification bell button. Dito lamang sa Pera at Iba Pa!